Natigil ka na ba para isipin kung sino ang tanging taong nanatili kay Jesus hanggang sa wakas? Sa pinakamadilim na sandali ng pagpapako sa krus, nang tumakas ang lahat, isang lalaki ang nanatili roon. Matatag, tahimik, na ang kanyang tingin ay nakatuon sa tagapagligtas. Ito ang kwento ni Juan Apostol. Ngunit mag-ingat, hindi namin pinag-uusapan ng isang malayo o hindi na-access na karakter. Si Juan ay laman at dugo, matindi, sumasabog, anak ng kulog, at binago siya ng pag-ibig ni Kristo. Sa video na ito, malalaman mo ang tungkol sa kahangahangang paglalakbay ng minamahal na alagad. Isang tao na nagsimula bilang isang mapusok na mangingisda at nagtapos bilang propetikong tinig sa likod ng Apocalypse. Oo, ang parehong Juan na humiga sa dibdib ni Jesus sa huling hapunan, na nag-aalaga sa ina ni Kristo, na sumulat ng pinakamalalim na ebanghelyo at pinakamamahal na mga liham sa Biblia. May dahilan kung bakit siya ay ginugunita ng husto ng sinaunang simbahan hanggang ngayon. Ngunit ano ang pinagkaiba ni Juan? Bakit siya nanatili habang ang iba ay umalis? At higit pa, ano ang maituturo sa iyo ng buhay ng apostol na ito, na nagpupumilit na panatilihing buhay ang iyong pananampalataya sa gitna ng napakaraming mga abala, pagdududa at sakit? Kung naramdaman mong nag-iisa ka sa iyong kristyanong paglalakbay o natakot na hindi maabot ito hanggang sa wakas, ang kwentong ito ay magpapakita sa iyo na mayroong isang landas, at na ito ay nagsasangkot ng pag-ibig, katapatan, at isang malalim na pagbabagong espiritual. Ang paglalakbay ni Juan ay sa katunayan isang paanyaya. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi lamang isang desisyon, kundi isang araw-araw na pagtatayo. At ang konstruksyon na ito ay nagsasangkot ng pagbagsak, mga pagbabago sa ruta, panloob na pagpapagaling at isang pag-ibig na higit sa pag-unawa. Humanda sa pagsisid sa isang tunay, nakakainggan yung kwentong puno ng mga paghahayag. Hindi lang ito tungkol kay Juan. Ito ay tungkol sa akin, tungkol sa iyo, tungkol sa ating lahat. Ngayon, huminga ng malalim, buksan ang iyong puso at sumama sa akin upang tuklasin kung paano naging isa sa mga pinakadakilang espiritual na pinuno sa kasaysayan, ang isang simpleng mangingisda mula sa Efeso. At ang pinakamahalaga, ano ang kinalaman nito sa iyong buhay ngayon? Si Juan ay hindi ipinanganak na apostol. Isa lamang siyang batang mangingisda mula sa Galilea, sanay sa amoy ng dagat, sa bigat ng lambat at tigas ng araw-araw na gawain. Anak ni Zebedeo at kapatid ni Santiago, nakilala siya sa kanyang mga alagad bilang isa sa mga anak ng kulog, isang palayaw na ibinigay mismo ni Jesus dahil sa kanyang sumasabog na ugali. Siya ay matindi, pabigla-bigla at may halos hindi makontrol na enerhiya. Ngunit ang panloob na lakas na ito ay nagtago din ng matinding pagkauhaw para sa isang bagay na mas malaki. Isang kahungkagan na hindi kayang punan ng dagat o ng isda o ng gawain. Narinig na ni Juan ang tungkol kay Juan Bautista. At doon, sa tinig na sumisigaw sa disyerto, nagising ang kanyang puso. Siya ay nagsimulang mapagtanto na mayroong higit pa sa buhay kaysa sa pilak na kastanet o buong lambat. Nais ng batang mangingisda ang katotohanan, gusto niya ang banal na presensya, gusto niya ng kahulugan, at sa sandaling ito ng paghahanap na nagpakita si Jesus. Hindi sa isang sermon, ni sa mga pangako ng kadakilaan, ngunit sa isang simpleng paanyaya, halika at tingnan. Yun lang ang kailangang marinig ni John. Mula noon, wala nang katulad ng dati. Isipin ng isang kabataang lalaki na palaging tumutugon ng may intensidad, ngunit na sa unang pagkakataon ay tinawag upang tumingin sa loob. Ang pagsunod kay Jesus, ang simula ng kanyang espiritual na pagbabago. Hindi ito nakapagtataka at hindi rin agad-agad, ngunit ito ay totoo. At baka ganun din sa'yo.
Minsan ang pagbabago ay nagsisimula sa isang maliit na desisyon tulad ng pagtanggal sa grid at paggawa ng unang hakbang sa hindi alam. Itinuro sa atin ni Juan na ang espiritual na katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, ngunit ang katapangan na sumunod kahit na hindi alam kung saan eksakto. Nakaka-curious kung paano hindi pinipili ng Diyos ang pinakahanda, ngunit ang pinakagusto. Marami pang dapat matutunan si Juan, ngunit nakita na ni Jesus sa kanya ang potensyal na maging minamahal na alagad. Kahit sa kanyang mga kapintasan, pagsabog at pagkainip, may pusong nandoon na handang hulmahin. Si Jesus ay hindi naghahangad ng kasakdalan, siya ay naghahanap ng paghahatid. At iyon ang inaalok ni John. Kung sa tingin mo ay masyadong hindi perpekto para magamit ng Diyos, alalahanin si Juan, ang anak ng kulog na naging apostol ng pag-ibig. Ang simula ng kanyang kwento ay nagpapakita sa atin na walang sinuman ang napakaliit upang makaranas ng isang bagay na malaki sa Diyos. Nagsisimula ang lahat kapag huminto tayo sa pagtingin sa mga sapot ng buhay at nagsimulang makinig sa boses na iyon na tumatawag, "Halika at tingnan mo." Nakinig si John. Sumunod naman si John. Si John ay nagbago. At ito ay simula pa lamang ng isang paglalakbay na ikagulat mo. Eksaktong naalala ni Juan ang araw na iyon. Ang alikabok sa landas, ang init ng iyong mukha at ang pag-asa sa iyong dibdib. Nang tumingin si Jesus sa kanya at sinabing, "Halika at tingnan mo." Ito ay hindi lamang isang paanyaya na lumakad, ito ay isang tawag na mamuhay ng isang bagong pagkakakilanlan. Nakapagtataka kung paano mababago ng isang simpleng pangungusap ang lahat. Mula noon, si Juan ay hindi na isang mangingisda lamang. Naging tagasunod siya ng Mesiyas at higit pa riyan, nagsimula ang isang paglalakbay ng espiritual na pagbabago na magmamarka sa buong kasaysayan ng primitive church. Ang unang pakikipagtagpo kay Jesus ay hindi nangyari sa templo o sa isang himala, ngunit sa pang-araw-araw na buhay. Minsan, naghihintay tayo ng malalaking senyales na magbabago sa ating buhay, ngunit kadalasang kumikilos ang Diyos sa pagiging simple. Nakita ni Juan kay Jesus ang isang bagay na hindi iniaalok ng mundo, katotohanan, liwanag, direksyon. Ang hitsura na iyon ang nagdisarmahan sa kanya, na humipo sa kanyang sumasabog na puso at nagpabaya sa kanya ng lahat, duyan, bangka, comfort zone. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangailangan ng pagtalikod, ngunit nag-aalok ito ng kahulugan. At ang kahulugan ay isang bagay na hindi masisiguro ng anumang propesyon o pag-aari. Ang tawag na iyon ang naging gabay ng kanyang buhay. Kapag sinabi ni Jesus na halika at tingnan mo, inaanyayahan niya tayo na maranasan, hindi lamang maniwala. Si Juan ay nagsimulang lumakad kasama ng guro, obserbahan ang kanyang mga saloobin, makinig sa kanyang mga salita, makita ang kanyang mga himala. Nasaksihan niya ang paglalahad ng ebanghelyo ni Juan sa kanyang mga mata, isang ebanghelyong ginawa hindi lamang sa mga salita, kundi sa laman, hawakan at presensya. Ang pananampalataya na dati hangarin, ngayon ay nabuo na. Kung sa tingin mo ay malayo o theoretical ang iyong pananampalataya, marahil ay panahon na para makita ng iyong sariling mga mata kung ano ang gustong ihayag ni Jesus. Ang unang sandali na ito ay nagpapaalala sa atin na walang buhay na pananampalataya kung walang tunay na pagtatagpo. Hindi kumbinsido si John na bihag siya, at iyon ang nagbabago sa lahat. Kapag nahanap mo na talaga si Jesus, hindi ka na makakapagpatuloy sa parehong paraan. May nagbabago sa loob, nagbabago ang mga prioridad. Ang mismong pananaw sa buhay ay nagbabago. Naranasan ito ni Juan mismo at marahil iyan ang iyong hinahanap, isang buhay, kapansin-pansin, pagbabagong pananampalataya. Hindi batay sa tradisyon, ngunit sa presensya, isang pananampalataya na tumitingin kay Jesus sa mata at nagpasiya, "Ako ay sasama sa Kanya hanggang sa wakas." Ang epekto ng pagtatagpong iyon ay umaling-aungaw sa buong buhay ni John.
Kahit ilang dekada na ang lumipas, nang isulat niya ang kanyang mga sulat, naalala pa rin niya, ang aming narinig, ang nakita ng aming mga mata, ito ang aming ipinahahayag sa inyo. Walang pumapalit sa isang tunay na pakikipagtagpo kay Kristo. Hindi lang siya ideya, tao siya. At kapag nahanap mo na, magbabago ang lahat. Ganun din si Juan. Maaring ganun din sa iyo. Si Juan ay hindi lamang sumunod kay Jesus, siya ay naging isa sa mga pinakamalapit. Kasama sina Peter at James, binuo niya ang pinakamalapit na bilog ng guro. Siya ay naroroon sa mga sandali na kakaunti ang nakasaksi tulad ng pagkabuhay na mag-uli ng anak ni Jairo, ang pagbabagong anyo sa bundok at ang matinding dalamhati sa Getsemani. Ngunit higit pa sa pagiging malapit sa pisikal, nilinang ni Juan ang isang koneksyon sa kaluluwa kay Jesus. Hindi para sa wala, ay tinawag siyang ang minamahal na alagad. Hindi dahil paborito niya, kundi dahil naunawaan niya tulad ng ilang iba ang puso ng tagapagligtas. Sa huling hapunan, habang ang lahat ay nalilito pa sa kung ano ang mangyayari, si Juan ay napasandal sa dibdib ni Jesus. Ang kilos na ito, na puno ng pagmamahal at pagpipitagan, ay nagpahayag ng higit pa sa pagpapalagayang loob. Ito ay nagpakita ng pagtitiwala. Hindi lang gusto ni Juan na matuto mula sa guro. Gusto niyang maging malapit, madama ang kanyang puso, makuha ang kanyang espiritu. At ito ang umakay sa kanya na maunawaan ang malalalim na katotohanan na hindi pa rin nakikita ng iba. Kapag ang relasyon ay binuo sa pag-ibig, ang pag-aaral ay higit pa sa doktrina, ito ay panloob na pagbabago. Ang ganitong uri ng relasyon ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng pagkakataon. Nilinang ito ni Juan. Siya ay nakinig ng higit kaysa sa kanyang pagsasalita, naglingkod ng higit kaysa sa kanyang pinagtatalunan, nanatiling higit pa kaysa sa kanyang itinatanong. Sa mga panahon kung saan maraming tao ang naghahangad na makita, itinuro sa atin ni Juan na ang tunay na espiritual na pamumuno ay nagmumula sa pagiging malapit kay Kristo. Ang pagiging isang minamahal na disipulo ay higit pa tungkol sa pagiging malapit kaysa sa posisyon. At ang pagiging malapit na ito ay naa-access sa lahat na nagpasiyang lumakad ng may pagpapakumbaba, debosyon at dedikasyon. Ang pagiging malapit kay Jesus ay hindi nagligtas sa kanya ng kahirapan, ngunit ito ay nagbigay kay Juan ng isang di natitinag na kahulugan ng layunin. Nakakita siya ng mga himala, oo, ngunit nasaksihan din niya ang pagtanggi, pag-uusig at pagdurusa ng kaniyang guro. At gayon paman nanatili ito, ipinakikita nito na ang tunay na Kristiyanong pag-ibig ay hindi nakabatay sa agarang mga gantimpala, kundi sa malalim na katapatan. Sa panahon ng espiritual na kababawan, inaanyayahan tayo ni Juan na sumisid ng malalim. Hindi upang makontento sa gilid, ngunit upang pumunta sa gitna ng banal na presensya. At marahil ay iniisip mo, maaari ba akong magkaroon ng ganoong uri ng relasyon sa Diyos? Ang sagot ay oo. Si John ay hindi isang teologo sa kapanganakan. Isa siyang mangingisda, matindi, puno ng mga gilid. Ngunit ang kanyang desisyon na lumapit kay Jesus ay nagbago ng lahat. Maaari ka ring maging isang minamahal na disipulo, hindi sa merito, kundi sa pamamagitan ng pagpili. At ang pagpiling iyon ay magsisimula na ngayon na may pusong handang makinig, sumunod at magmahal. Sinimulan ni Juan ang kanyang paglalakbay bilang isang anak ng kulog, matindi, mapusok at minsan ay mayabang pa. Sa isang pagkakataon, humingi pa siya ng apoy mula sa langit upang sunugin ang isang nayon ng Samaritana na tumanggi kay Jesus. Seryoso ito, nais niyang lutasin ang mga bagay ng may kapangyarihan at parusa, tulad ng isang taong may dalang martilyo sa kanilang kamay sa halip na isang pusong handang magmahal. Ngunit si Jesus ay hindi sumuko sa kanya. Sa kabaligtaran, tiyak na ginamit niya ang mga sandaling ito upang ituro na ang kaharian ng Diyos ay hindi itinayo ng may papilit,
ngunit may paglilingkod, habag at pagpapakumbaba. Ang naranasan ni Juan ay isang tunay na proseso ng panloob na dekonstruksyon. Unti-unting hinubog ng guro ang kanyang pagkatao. Sa halip na humanap ng unang pwesto, natuto siyang maghugas ng paa. Sa halip na makipagkumpetensya para sa katanyagan, naunawaan niya na ang kadakilaan ay nakasalalay sa paglilingkod. Hindi lamang tungkol sa pag-ibig ang binanggit ni Jesus, ipinakita niya ito araw-araw. At si John, sa kanyang maasikasong titig at bukas na puso, ay binago ng banal na pagtuturong ito. Ang taong iyon na gustong tumawag ng apoy mula sa langit ay nagpatuloy sa pagtuturo na yaong mga hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Ang mga araling ito ay hindi lamang sa teorya. Sila ay isinabuhay sa tunay at mapaghamong mga sitwasyon. Natutunan ni John na huwag tumugon sa karahasan ngunit sa kaamuan, hindi para madaling masaktan ngunit upang tiisin ang pasensya. Hindi ito nangangahulugan na siya ay naging pasibo o mahina sa kabaligtaran. Ang Kristiyanong pag-ibig na natutunan niya kay Jesus ay malakas, nababanat at sinasadya. Ito ang uri ng pag-ibig na nangangailangan ng lakas ng loob upang magpatawad, kapanahunan, upang sumuko at pananampalataya, upang magpatuloy kahit na walang agarang pagbabalik. Si Juan ay naging buhay na salamin ng mga aralin ng guro. Naisaloob niya ang kababaang loob na sa kanyang mga akda ay hindi man lang niya direktang binanggit ang kanyang sariling pangalan. Tinukoy niya ang kanyang sarili bilang ang alagad na inibig ni Jesus, hindi dahil sa ego, kundi dahil sa pasasalamat. Ito ay nagpapakita ng isang ganap na nabagong pagkakakilanlan. Dating tinukoy ng ugali, ngayon ay tinukoy ng pag-ibig ni Kristo. Kung naramdaman mo na natigil ka sa isang pattern ng pag-uugali na hindi mo mababago, alamin na si Juan ay nasa lugar na iyon din. Ngunit ipinakita niya sa atin na kasama ni Jesus, ang bawat personalidad ay maaaring matubos. Ang mga aral ng pagmamahal at kababaang loob na humubog kay Juan ay nananatiling buhay na paanyaya para sa atin ngayon. Sa isang mundo kung saan sumisigaw ang ego, ang halimbawa ni John ay bumubulong ng may kapangyarihan, maging isang lingkod. Sa panahon ng hindi pagpaparaya, ipinaaalala niya sa atin isagawa ang pag-ibig na Kristiyano at kapag tila mahirap ipamuhay ito sa pagsasanay, alalahanin kung sino siya at kung sino siya. Ito ay nagpapatunay na hindi mahalaga kung saan ka magsisimula, mahalaga kung sino ang pipiliin mong sundin. Sa pinakamadilim na oras, nang mapatahimik ng takot ang mga tinig at pag-asa na tila umagos sa dugo sa puno, nanatili si Juan. Siya lamang ang nag-iisa sa 12 na nanatili sa paanan ng krus na nakaharap sa mga tinging nag-aakusa, ang panganib na aristuhin at ang matinding sakit na makita ang kanyang guro na ipinako sa krus. Ito ay hindi isang kilos ng biglaang lakas ng loob, ngunit ang bunga ng isang katapatan na binuo araw-araw. Habang ang iba pang mga apostol ay tumakas, si Juan ay tumayong matatag. At doon, sa gitna ng kamatayan, natanggap niya ang isa sa mga pinakamalaking pasanin na maaaring magkaroon ng isang tao. Si Jesus, kahit na nakabitin sa pagdurusa, ay tumingin kay Juan at sinabi, "Narito ang iyong ina," at kay Maria, "Narito ang iyong anak." Sa mga salitang ito, ibinigay niya ang pangangalaga ng kanyang ina kay Juan. Ito ay isang gawa ng pagtitiwala, ngunit isang deklarasyon din na nanatili ka, ikaw ay tapat. Tinataka ng sandaling ito ang pagkakakilanlan ni Juan bilang isang minamahal na disipulo, hindi sa mga salita, kundi sa pamamagitan ng presensya. At ito ay nagpapakita sa atin na kadalasan ang tunay na Kristiyanong pag-ibig ay nahahayag sa sakit, sa pagtitiyaga, sa desisyon na huwag talikuran kahit na ang lahat ay nahuhulog. Ang katapatan na ito ay hindi bulag, ito ay malalim.
Si Juan ay hindi umiwas sa obligasyon o kabayanihan, ngunit dahil sa pagmamahal. Nakita niya si Jesus na nagparami ng tinapay, nagpagaling ng bulag at lumakad sa tubig. Ngunit sa sandaling iyon, sa paanan ng krus, nakita niya ang isang bagay na mas malaki, ang pag-ibig na nagbibigay ng sarili hanggang sa wakas. At iyon ang nagmarka sa kanya magpakailanman. Ang apostol ay hindi lamang hinubog ng mga himala, kundi ng dugong dumanak, ng tahimik na krus at ng tingin na nagsasabing, "Manatili ka sa akin." Natutunan ni Juan na ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan din na kasama siya sa sakit. Ang ganitong uri ng katapatan ay bihira na ngayon. Nabubuhay tayo sa mga panahon ng mga disposable na relasyon at nag-aalinlangan na pananampalataya kung saan marami ang sumuko sa unang kahirapan. Ngunit itinuro sa atin ni Juan na ang tunay na Kristiyanong pag-ibig ay nasusukat sa katatagan. Hindi niya itinanggi si Jesus, hindi siya tumakas sa pag-uusig, hindi siya nanahimik, nanatili siya. At minsan, ang inaasahan lang ng Diyos sa atin ay ito, na manatili tayo, naway magpatuloy tayo. Na kahit sinasabi ng lohika na umalis ka, ang sabi ng pananampalataya ay mananatili. Marahil ay nasa sangangdaan ka, nakikitungo sa pagkawala, pakikibaka o pagkabigo. Kung ito ang kaso, tandaan mo si John. Ipinakita niya sa atin na walang kaluwalhatian kung walang pagsuko, walang muling pagkabuhay kung wala ang krus. Ang katapatan hanggang wakas ay hindi para sa perpekto, kundi para sa mga sumuko. At kapag nananatili kang kasama ni Jesus sa sakit, ipinagkatiwala niya sa iyo ang mga kayamanan na ibinunyag lamang sa mga nananatili. Nanatili si Juan, at ang mundo ay hindi na muling pareho. Si Juan ay hindi lamang saksi sa mga aksyon ni Jesus. Siya rin ay naging mensahero ng kanyang pinakamalalim na katotohanan. Mga taon pagkatapos ng pagpapako sa krus at pagkabuhay na mag-uli, nang ang unang simbahan ay nahaharap na sa mga teolohikong hamon at matinding pag-uusig, isinulat niya ang Ebanghelyo ni Juan. At hindi tulad ng mga sinoptikong ebanghelyo, ang kanyang paghuhukay sa diwa ng pananampalataya. Ito ay hindi lamang salaysay, ito ay existential. Nasa pasimula ay ang salita, iyan kung paano siya nagsisimula, na nag-uugnay kay Kristo sa sangnilikha, sa panahon, sa kawalang hanggan. Si Juan ay hindi sumulat upang ipaalam, ngunit upang magbago. Inihayag ng kanyang ebanghelyo ang banal na Jesus, ang kordero ng Diyos, ang anak na nagpahayag ng Ama. Hindi iniulat ni Juan ang kapanganakan ni Jesus tulad ng iba. Diretso siya sa punto. Si Jesus ang liwanag na naparito sa mundo at hindi na naig dito ang kadiliman. Ang mataas, halos malatula na pangitain na ito ay nagpapakita na hindi lamang siya lumakad kasama ni Kristo, naunawaan niya ang kanyang puso. At ang espiritual na lalim na ito ay hindi nagmula sa isang antas, ngunit mula sa pagpapalagayang loob na binuo sa buong buhay. Kung gusto mong makilala si Jesus ng mas malalim, magsimula sa Ebanghelyo ni Juan. Magbasa tulad ng isang taong nakikinig sa isang kaibigan na bumubulong ng mga walang hanggang lihim. Ngunit hindi siya tumigil doon. Sumulat din siya ng 3 liham, mga pastoral na liham na sumasalamin sa isang pangunahing tema, Kristiyanong pag-ibig. Sa panahon ng pagkakabahabahagi at pagkalito sa doktrina, pinatitibay ni Juan ang mahalaga. Siya na umiibig ay ipinanganak ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang doktrina, ito ay existential. Ipinakita niya na hindi sapat na sabihin na mahal mo ang Diyos. Kailangan mong mahalin ang iyong kapatid. Para kay Juan, ang pagsunod kay Jesus ay higit pa sa mga ritual o pananalita. Ito ay isang buhay na nag-uumapaw sa pagmamahal, katapatan at paglilingkod. At pagkatapos ay dumating ang Apocalypse.
Ipinatapon sa isla ng Patmos, si Juan ay nagkaroon ng pambihirang mga pangitain at isinulat ang pinakasagisag at may epektong aklat sa Biblia. Sa gitna ng pag-uusig mula sa imperyo ng Roma, nakatanggap siya ng mga paghahayag tungkol sa mga huling panahon, paghuhukom, ang bagong Jerusalem at ang huling tagumpay ni Hesukristo. Ngunit kahit sa gitna ng mga simbolo, ang pahayag ni Juan ay nagdadala ng isang malinaw na mensahe. Ang pag-asa ay hindi namamatay. Ang ipinako sa krus ay siya ring leon ng tribo ni Juda na naghahari magpakailanman. Ang sinumang nagbabasa ng may bukas na puso ay nakatagpo doon ng hindi takot, ngunit kaginhawahan. Itinuro sa atin ni Juan na ang tunay na espiritualidad ay ipinahayag sa mga salita, ngunit ipinanganak mula sa mga pagtatagpo. Ang kanyang mga isinulat ay umabot ng maraming siglo dahil sila ay natubigan ng mga luha, karanasan at katapatan. Hindi siya sumulat tulad ng isang taong nag-iisip. Sumulat siya tulad ng isang taong nabuhay. At iyon ang dahilan kung bakit kahit ngayon ang kanyang mga salita ay umaantig, nagtuturo at gumising sa mga puso. Kung gusto mong lumago sa pananampalataya, alamin ang mga isinulat ni Juan. Ang mga ito ay hindi lamang lumang mga pahina. Sila ay mga buhay na mapa para sa sinumang tunay na gustong sumunod kay Jesus. Si Juan ay nabuhay ng matagal upang makita kung ano ang tila imposible ay naging katotohanan. Ang ebanghelyo ay kumakalat na parang apoy sa buong imperyo ng Roma. Nakita niya ang mga pamayanang Kristiyano na umusbong sa malalayong lugar. Nakita niya ang mga simple at makapangyarihang tao na sumusuko sa tawag ni Hesukristo. Mula sa isang mangingisdang Galilean, naging isa siya sa mga haligi ng espiritual na pamumuno sa sinaunang simbahan. At ang kanyang tungkulin ay higit pa sa mga salita. Si Juan ay naging disipulo, bumuo ng mga pinuno, nag-aalaga sa buong kawan na may kasigasigan ng isang taong nakakaalam ng halaga ng bawat kaluluwa. Ang Efeso, ang pinakakilala niyang larangan ng aktibidad, isang madiskarteng lungsod, puno ng komersyo, paganismo at espiritual na mga hamon. Ngunit doon na itinatag ni Juan ang kanyang sarili at nag-iwan ng malalim na marka. Hindi siya dumating na may kahangahangang pananalita, ngunit may buhay na sumasalamin sa paglilingkod at pagpapakumbaba. Siya ang matandang nakakita ng lahat ng ito. Pag-uusig, pagtataksil, mga himala at pagkamartir. Ngunit pinananatili pa rin niyang matatag ang kanyang pananampalataya, mainit ang kanyang puso at buhay ang kanyang salita. Ang presensya niya roon ay parang tanglaw sa gitna ng kadiliman ng kultura noong panahong iyon. Kabilang sa kanyang mga alagad ay si Polycarp, isa sa mga unang Kristiyanong martir, na isulong ang mga turo ng apostol ng may tapang at katapatan. Si Juan ay hindi lamang isang pinuno, ngunit isang tagapagsanay ng mga tagapagsanay. Naunawaan niya na ang misyon ay hindi nagtatapos sa kanyang sarili. Ang ebanghelyo ay isang binhi at ang papel nito ay ang diligan, protektahan at gabayan ang mga bagong bunga. Itinuturo nito sa atin na ang pagsunod kay Jesus ay nagpaparami rin ng ating natatanggap sa bahay man, sa komunidad o saan man kung saan kailangang umunlad ang pananampalataya. Kahit na sa katandaan, hindi inihiwalay ni Juan ang kanyang sarili. Nagpatuloy siya sa pagsusulat, pagpapayo at higit sa lahat, mapagmahal. Siya ay nakita bilang isang reference figure, halos isang espiritual na ama na sinabi ng maraming sa pamamagitan lamang ng ilang mga salita at nakaka-curious kung paano pinipili ng Diyos ang hindi malamang. Ang mapusok na binata mula noon ay ang iginagalang na elder, ang tagapayo ng pananampalataya, ang buhay na saksi sa lahat ng ginawa ni Kristo. Siya, sa literal, ay isang ugnayan sa pagitan ng mga panahon, sa pagitan ng henerasyon ni Jesus at ng bagong henerasyon na umuusbong.
Ang buhay ni Juan ay nagpapakita sa atin na ang epekto ng isang pananampalatayang pinamumuhay ng mabuti ay lampas sa mga hangganan, henerasyon at mga limitasyon. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ebanghelyo sa mga pulutong, ngunit tungkol sa pagdidisipulo sa mga tao, pagbuo ng espiritual na mga mana, pag-iiwan ng mga marka sa hindi nakikita. At kung sa tingin mo ay wala kang maibibigay, tandaan, si Juan ay isang binata lamang na may lambat sa kanyang mga kamay at naimpluwensyahan niya ang mundo. Siguro kung ano ang mayroon ka ngayon ay maliit, ngunit ibinigay kay Jesus, maaari itong maging walang hanggan. Sa paglipas ng mga taon, si John ay naging isang halos maalamat na figura sa mga Kristiyano ng Asia Minor. Hindi na siya ang mapusok na binata, kundi ang mahinang magsalita na matanda, na may malalalim na mata at mga salita na puno ng karunungan. Minahal siya, hindi dahil sa katayuan, kundi sa paraan ng kanyang pamumuhay. Pinalibutan siya ng mga disipulo, hindi lamang para marinig ang kanyang mga alaala ng mga panahon kasama si Jesus, kundi upang maunawaan ang diwa ng isang taong hinubog ng Kristiyanong pag-ibig. Ang paborito niyang pagtuturo na paulit-ulit kahit nitong mga nakaraang araw ay simple at makapangyarihan, "Munting mga anak, magmahalan kayo." Ang pariralang ito ay hindi isang espiritual na kasabihan. Ito ay ang pagtatapos ng isang buhay na pag-aaral, pamumuhay kasama ni Kristo at malalim na mga karanasan. Naunawaan ni Juan na sa huli, ang pinakamahalaga ay pag-ibig. Pag-ibig na nagpapatawad, na tinatanggap, na nagpapanumbalik. Hindi siya gumamit ng masalimuot na salita o masalimuot na pananalita. Nagsalita siya ng may autoridad ng isang taong namuhay sa kanyang ipinangaral. At iyon mismo ang naging dahilan ng kanyang payo. Nagmula ito sa isang bagbag na puso at puno ng paghahayag. Si Juan ay hinanap ng mga pinuno, mga kabataang nagbalik loob at maging ng mga taong mausisa. Ang kanyang personal na patotoo ay isang tulay sa pagitan ng makasaysayang Kristo at ng pananampalatayang nabubuhay sa kasalukuyan. Kahit na walang mga social network, walang mikropono, walang modernong mga istruktura, bumuo siya ng mga komunidad, pinalakas ang mga simbahan at ginabayan ang mga kaluluwa sa lakas ng kanyang halimbawa. Sa panahon ng pag-uusig, siya ay isang tanglaw na nagpanatiling buhay ng ningas ng pag-asa. At ito ay nagtuturo sa atin na ang espiritual na kapanahunan ay wala sa edad, ngunit sa lalim ng pagsuko. Imposibleng isipin si Juan nang hindi naaalala ang lambing na ginawa niya sa kanyang mga kapatid. Kahit pinapagalitan niya, ginawa niya ito ng buong pagmamahal. Kahit na siya ay nagbabala, ito ay may pastoral na espiritu. Ang kanyang ministeryo ay pinasigla ng isang pambihirang pagpapakumbaba. Alam niya na ang lahat ng naging siya ay bunga ng biyaya. Mula sa anak ng kulog hanggang sa disipulo ng pag-ibig, ito ang pinagdadaanan niya ngayon, hindi lamang sa mga salita, kundi sa mismong presensya niya. Si Juan ay isang buhay na sulat mula kay Kristo. Kung nais mong balang araw ay maging sanggunian para sa iba, tingnan si Juan. Ipinakita niya sa atin na ang tunay na Panginoon ay ang nagtuturo ng higit sa puso kaysa sa bibig. Ang nangunguna ay naglilingkod. Ang pagmamahal na iyon ang pinakadakilang pamana at na ang pinakasimpleng mga salita. Kapag nagmula ang mga ito sa buhay na katotohanan ay maaaring umalingaw-ngaw sa mga henerasyon. Hindi na kailangang gumawa ng ingay si Juan para marinig. Kailangan lang niyang manatili at magmahal. Sa pagtatapos ng kanyang buhay, hindi na nagsalita si Juan tungkol sa mga dakilang gawa, mga himala o komplikadong mga debate sa teolohiya. Malinaw at tuwiran ang kanyang mensahe. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang pariralang ito na maaring mukhang napakasimple para sa ilan, ay may lalim na kayang alisin sa sandata ang anumang espiritual na pagtutol. Para kay John, ang pag-ibig
ay hindi isang opsyonal na pakiramdam ni isang kalakip sa pananampalatayang Kristiyano. Ito ang batayan, ang sentro, ang mismong DNA ng paglalakbay kasama si Kristo. At binanggit niya ito hindi bilang isang taong inuulit ang isang doktrina, ngunit bilang isang taong namumuhay sa katotohanan ito sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Itinuro ni John na ang tunay na pag-ibig ay hindi pasibo o marupok. Ito ay matatag, ito ay nakatuon, ito ay nagbabago. Sa kanyang mga sulat, binigyang diin niya na ang sinumang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman. Malakas, di ba? Ngunit ang mapagmahal na katapangan na ito ang tumutukoy sa kanyang teolohiya. Hinamon niya ang mga Kristiyano sa unang simbahan at hinahamon tayo ngayon na lumampas sa pagsasalita at sa pagsasagawa. Ang pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Jesus ay higit pa sa kagandahan. Ito ay revolusyonaryo. Naghahain ito ng hindi umaasa ng kapalit. Ito ay pagpapatawad ng walang kondisyon. Ito ay kumikilos kahit na ang isa ay hindi karapat-dapat. At tingnan mo, si Juan ay hindi nagsasalita tungkol sa pag-ibig na ito sa isang teoretikal na paraan. Sinubukan niya ito. Nakita niya si Jesus na naghuhugas ng paa. Nakita niyang umiiyak si Jesus. Nakita niyang pinatawad ni Jesus ang mga taksil. At nakita niyang ibinigay ni Jesus ang kanyang sariling buhay dahil sa pag-ibig. Hinubog nito ang kanyang kaluluwa. At iyan ang dahilan kung bakit labis niyang iginiit, magmahalan tayo, hindi sa salita, kundi sa gawa at sa katotohanan. Naunawaan ni Juan na ang pagmamahal ay ang pinakamataas na pagpapahayag ng espiritualidad. Ito ay hindi isang bagay na nararamdaman mo. Ito ay isang bagay na maaaring magpasya, isang pandiwa na pinagsama sa mga aksyon, pagpili, pagtanggi. Madaling pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig. Ang hirap talaga magmahal ng mga binigo tayo, yung mga nang-aasar sa atin, yung mga humaharap sa atin. Ngunit hindi kami binibigyan ni Juan ng ganong paraan. Para sa kanya, ang Kristiyanong pag-ibig ay isang one-way na kalye. Hindi ito nakadepende sa ibang tao na tumutugon. Hinahamon niya tayo na pag-isipan, gaano karami sa aking Kristyanismo, sa katunayan, ang pag-ibig sa paggalaw, gaano karami ang naisalin sa aking spiritualidad sa mga konkretong kilos ng pangangalaga, pakikiramay at pasensya. Ang sagot sa mga tanong na ito ay nagpapakita kung gaano pa rin tayo kailangang magmukhang Kristo. Ang pag-ibig bilang esensya ay ang pamana na iniwan sa atin ni John. Ipinapaalala niya sa atin na ang mga regalo ay mahalaga, ang kaalaman ay kapaki-pakinabang, ang pamumuno ay kinakailangan. Ngunit kung walang pagmamahal, lahat ng ito ay nawawalan ng halaga. Kung gusto mong palalimin ang iyong pananampalataya, magsimula dito, pag-ibig. Piliin mong magmahal araw-araw, kahit na hindi madali. Sapagkat gaya ng pagkaunawa ni Juan, ang sinumang umiibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos sa Kanya. Ang kwento ni Juan ay hindi nagtatapos sa Patmos ni sa mga pahina ng kanyang mga sulat, ebanghelyo o apokaliptik na mga pangitain. Ang kanyang naranasan ay lumampas sa panahon dahil ang kanyang pamana ay espiritual, malalim at walang hanggan. Ipinakita niya sa atin, sa kanyang sariling buhay, na posibleng mabago ng pag-ibig ni Hesukristo sa radikal na paraan. Mula sa isang pasabog na binata na kilala bilang anak ng kulog, siya ay naging mensahero ng Kristiyanong pag-ibig. Si Juan ay buhay na patunay na hindi pinipili ng Diyos ang pinakahanda, inihahanda niya ang pinakanagustuhan. Ang pamana ni Juan ay umaalingaw-ngaw sa paraan ng kanyang pagdidisipulo, paglilingkod, pagsulat at paninindigan. Naimpluwensyahan niya ang mga henerasyon, bumuo ng mga pinuno, pinagsama-sama ang mga doktrina at higit sa lahat, itinuro kung ano ang ibig sabihin ng sumunod kay Jesus ng tapat hanggang sa wakas. Ang kanyang buhay ay isang bukas na liham tungkol sa espiritual na pagbabago.
Hindi mahalaga kung paano magsisimula ang isang tao, mahalaga kung sino ang pinapayagan nilang hubugin ang kanilang puso. At pinayagan naman ni John, ang kanyang halimbawa ay nagbibigay inspirasyon sa atin na maniwala na maaari rin tayong maging instrumento ng paghahayag kahit na sa ating mga kapintasan, takot at limitasyon. Ngayon, kapag binuksan natin ang Ebanghelyo ni Juan, nararamdaman natin na kasama natin siya, gumagabay, nagtuturo kay Kristo. Kapag binabasa natin ang kanyang mga sulat, naririnig natin ang aling-awngaw ng isang mapagmahal na elder na umuulit. Halos parang panalangin, magmahalan kayo. At sa pagsisiyasat natin sa pahayag, ipinapaalala sa atin na sa kabila ng dilim, ang liwanag ay magwawagi. Si Juan ay higit pa sa isang apostol. Siya ang tulay sa pagitan ng makalupang Kristo at ng niluwalhating Kristo, sa pagitan ng nakita natin at ng inaasahan pa natin. Hinahamon din tayo ng kanyang pamana. Ano ang itinatayo natin sa ating pananampalataya? Anong uri ng alaala ang iiwan natin para sa mga susunod na henerasyon? Si Juan ay hindi humingi ng palakpakan o pagkilala ng tao. Naghanap siya ng katapatan. At dahil dito, nag-iwan siya ng marka na hindi kayang burahin ng walang imperyo, pag-uusig o panahon. Kahit ngayon, kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa espiritual na pamumuno, paglilingkod at pagpapakumbaba, ang kanyang pangalan ay naaalala, hindi sa pamamagitan ng puwersa o pangingibabaw, ngunit sa pamamagitan ng pag-ibig. Isang pag-ibig na nagtagal ng maraming siglo at nagbabago pa rin ng buhay. Kung mayroon tayong matututuhan kay John, ito ay mamuhay sa paraang ang iyong pananampalataya ay maging isang pamana, isang legacy na hindi nakasalalay sa katanyagan, ngunit sa presensya, na hindi ito nakatali sa mga istruktura, ngunit nakaugat sa pag-ibig. Ipinakita sa amin ni Juan na ang pinakamalaking epekto ay nagmumula sa mga pinipili lamang na manatili, na magsiserve ng hindi nagpapakita, na nagmamahal ng walang sukat. At sa makatuwid, nagniningning sila sa isang liwanag na hindi kailanman mapapatay ng mundo. At ngayon, pagkatapos malaman ang pinagdaanan ni Juan, ang tanging apostol na hindi nagpabaya kay Jesus sa krus, narito ang paanyaya. Paano mo gustong ipamuhay ang iyong pananampalataya mula ngayon? Si Juan ay hindi perpekto, ngunit siya ay tapat. Ipinakita niya sa atin na ang pananatili kay Kristo, kahit na sa pinakamahihirap na panahon, ang siyang bubuo ng walang hanggang pamana. Hindi mahalaga kung nagsisimula ka na ngayon o naglalakad ng maraming taon. Laging may oras para magmahal pa, maglingkod ng may kababaang loob at hayaang baguhin ng banal na espiritu ang iyong puso. Ginawa ito ni Juan at ang mundo ay hindi na muli. Kung naging inspirasyon ka ng kwentong ito, mag-subscribe sa channel, iyon ang mga notification at ipagpatuloy ang pagsubaybay sa content na nagpapatibay sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Nawa ang halimbawa ni Juan ay gumising sa iyo ng isang buhay, malalim at may layunin na pananampalataya. Pagpalain ka ng Diyos at makita ka sa susunod na paglalakbay.